Alam mo ba kung bakit may mga tao na parang kaya nilang agad makalimot sa nakaraan, habang ang iba ay naiipit sa sakit ng heartbreak ng matagal? Ang sagot, nasa psychology ng utak at puso mo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga lihim kung paano tunay na mag-move on ayon sa science at research ng human psychology. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mahirap talagang mag-move on? Psychology ng puso at isipan. Alam mo ba kung bakit may mga tao na parang kaya nilang agad makalimot sa nakaraan habang ang iba ay naiipit sa sakit ng heartbreak ng matagal? Ang sagot ay nasa psychology ng utak at puso mo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mahirap talagang mag-move on at ano ang nangyayari sa ating isipan at emosyon kapag sinusubukan natin itong gawin. Una, emotional attachment. Kapag nagkaroon tayo ng malalim na koneksyon sa isang tao, nagkakaroon ang ating utak ng chemical bonding. Ang dopamine at oxytocin ay nagpapalakas ng attachment. Kaya kahit alam nating hindi na tama ang relasyon, mahirap pa rin itong bitawan dahil ang ating utak ay nakasanayan ng mag-reward sa bawat interaction. Pangalawa, cognitive dissonance. Isa pa sa dahilan ay ang cognitive dissonance. Ito ang pakiramdam ng pagkakabigo o confusion kapag ang ating paniniwala at realidad ay hindi nagtutugma. Halimbawa, alam mong tapos na ang relasyon pero paulit-ulit mo pa rin iniisip ang mga what if. Ang mental conflict na ito ay nagpapabagal sa proseso ng pag-move on. Pangatlo, nostalgia at memory triggers. Ang mga alaala, larawan o kahit amoy at kanta ay kayang bumalik sa atin sa nakaraan. Ang ating utak ay natural na nagpo-focus sa positibong alaala kaysa sa negatibo. Kaya kahit nasaktan tayo, ang nostalgia ay paulit-ulit na nagdudulot ng attachment sa dating relasyon. Pang-apat, self-identity at fear of loneliness. Minsan, ang pag-move on ay mahirap dahil sa takot na mawalan ng bahagi ng sarili natin na nakilala sa relasyon. Kasabay nito, may fear of loneliness o takot sa pagiging mag-isa. Ang mga emosyon na ito ay nagpapalakas sa attachment at nagpapabagal sa proseso ng emotional healing. Panglima, steps to move on. Ngunit may paraan para mas mapadali ang proseso. Una, tanggapin ang emosyon mo at huwag pilitin mawala agad ang sakit. Pangalawa, i-reframe ang narrative mo, tingnan ang experience bilang learning at growth. Pangatlo, palibutan ang sarili ng supportive na tao at mag-focus sa personal goals. Sa pamamagitan ng gradual na approach, mas maiiwasan ang emotional relapse. 2. Psychology ng paglimot. Paano talagang nakakatulong ang time sa heartbreak? Narinig mo na ba ang kasabihan na time heals all wounds? Pero bakit nga ba ganoon? Bakit sa paglipas ng panahon, unti-unti tayong nakakalimot sa sakit ng nakaraan? Una, memory consolidation at emotional processing. Kapag nasaktan tayo, ang ating utak ay nakaka-store ng mga emosyonal na alaala sa hippocampus. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng memory consolidation kung saan unti-unting nire-process ng utak ang emosyon at nagiging mas neutral ang alaala. Ito ang dahilan kung bakit habang tumatagal, mas nakokontrol natin ang emosyon at hindi na gaanong masakit isipin ang nakaraan. Pangalawa, emotional detachment through habituation. Isa pang dahilan ay ang habituation. Kapag paulit-ulit nating naaalala ang sakit, unti-unti itong nagiging normal sa ating isipan at hindi na gaanong nakakaapekto sa emosyon. Sa madaling salita, sanay ang utak sa sakit at natututo itong maging detached. Pangatlo, neurochemical recovery. Ang heartbreak ay nagdudulot ng pagbaba ng dopamine at serotonin sa utak, kaya nakakaramdam tayo ng lungkot at kawalan ng gana. Habang tumatagal, natural na bumabalik ang chemical balance sa utak, kaya unti-unti rin nating nakokontrol ang depresyon at emotional stress. Pang-apat, perspective at reflection. Ang paglipas ng oras ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa reflection. Nakakakita tayo ng mas malinaw na pananaw sa nangyari, natututo mula sa experience at mas naiintindihan ang ating sarili at ang relasyon. Ang psychological growth na ito
ay malaking tulong para tuluyang makalimot at mag-move on. Panglima, practical tips para sa paglimot. Upang mas mapabilis ang healing, maaari mong gawin ang mga sumusunod. Una, ialaw ang sarili na maramdaman ang sakit at huwag pilitin na mabilis mawala ang emosyon. Pangalawa, gumawa ng bagong routine at activities para mas mapunan ang oras. Pangatlo, mag-focus sa personal growth at goals. Sa ganitong paraan, mas magiging natural at epektibo ang proseso ng paglimot. Ang oras ay isa sa pinakamabisang gamot sa puso at isipan. Sa bawat araw, unti-unti tayong natututo, nagiging resilient at nagkakaroon ng emotional balance. Tandaan, normal ang sakit at bahagi ito ng human experience. Pero sa tamang proseso, makakaya natin itong lampasan. 3. Ang lihim sa pag-move on na hindi ipinapaalam ng emosyon mo. Alam mo ba na may mga dahilan kung bakit tila hindi ka talaga makapag-move on kahit gusto mo na? Hindi ito dahil sa kahinaan mo, kundi dahil may lihim ang emosyon mo na hindi mo namamalayan. Una, emosyon bilang internal compass. Ang emosyon mo ay parang internal compass na nagtuturo kung ano ang mahalaga sa iyo. Kapag nasaktan ka, nag-iingat ang puso mo at inisignal sa isip mo na may nangyaring mali o masakit. Kaya kahit sinusubukan mong mag-move on, paulit-ulit kang naaalala ang nakaraan. Ang emosyon ay simpleng nagbibigay ng impormasyon, hindi hadlang sa pag-move on. Pangalawa, emotional residue o natitirang pakiramdam. Pagkatapos ng relasyon, may natitirang emotional residue sa katawan at utak mo. Ang residue na ito ay maaaring maging attachment, guilt, o unresolved feelings. Kahit hindi mo namamalayan, nakakaapekto ito sa araw-araw na emosyon at nagpapahirap sa proseso ng paglimot. Pangatlo, subconscious attachment. Minsan, hindi natin napapansin na may subconscious attachment pa tayo sa taong iyon. Ang utak natin ay nagko-connect sa mga routine, memories, at emotions na kasama nila. Hanggang hindi natin ito nauunawaan at tinatanggap, mahirap makapag-move on. Pangapat, overthinking at self-justification. Isa pang dahilan ay ang overthinking. Kapag paulit-ulit nating iniisip kung ano ang mali o bakit natapos ang relasyon, ang utak natin ay nagse-justify at nagse-search ng closure. Ang proseso na ito ay normal, pero maaari rin itong magpahaba sa sakit kung hindi natin nalilinaw ang isip at emosyon. Panglima, paano harapin ang lihim na emosyon? Upang mas mapadali ang pag-move on, unawain at tanggapin ang lihim na emosyon mo. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng journaling, self-reflection, at open communication sa sarili. Kapag na-identify mo ang emosyon, mas madali itong maproseso at unti-unting mapapalitan ng acceptance at peace. Ang emosyon mo ay hindi kakaaway, kundi gabay para maunawaan ang sarili at lumakas sa proseso ng pag-move on. Ang lihim na ito ay susi para mas epektibo at mas maayos mong maproseso ang sakit at makapagsimula ng bagong kabanata sa buhay mo. 4. Moving on. Ayon sa psychology, bakit minsan hindi ka basta nakakalimot? Bakit nga ba may mga alaala na kahit gusto mo na, hindi mo basta makalimutan? Bakit minsan, tila pa ulit-ulit ang sakit ng nakaraan sa isip at puso mo? Una, memory at emotional encoding. Kapag nagkaroon ng malalim na karanasan, ang utak natin ay nag-i-encode ng parehong emosyon at memorya. Ang mga alaala ng relasyon o heartbreak ay naitatala sa mas malalim na bahagi ng utak. Kaya kahit lumipas ang panahon, madali pa rin itong matrigger. Pangalawa, reinforcement ng alaala. Paulit-ulit nating naiisip ang nakaraan o nakakakita ng mga bagay na nagpapaalala dito, kaya na-reinforce ang memorya at attachment. Ang reinforcement na ito ay nagpapahirap sa mabilis na paglimot at nagpapalakas sa emotional hold ng nakaraan. Pangatlo, psychological resistance sa change. Minsan, ang ating isip ay natural na nagre-resist sa pagbabago. Kahit nasasaktan tayo, nakasanayan ng utak ang pattern ng relasyon at emosyon. Ang resistance na ito ay nagiging dahilan kung bakit minsan hindi basta nakakalimot ang tao. Pang-apat, self-reflection at unresolved feelings. Kung hindi pa tapos ang proseso ng self-reflection at emotional closure,
mas mahirap mag-move on. Ang unresolved feelings ay nagpapaikot ng alaala sa isip at nagpapabagal sa natural na healing process. Panglima, paano mapadali ang pag-move on? Upang mas mapadali ang paglimot, mahalaga ang aktibong proseso. Tanggapin ang nakaraan, i-refocus ang isip sa kasalukuyan at hinaharap at maglaan ng oras sa personal growth. Ang support system mula sa pamilya at kaibigan ay malaking tulong din upang mapanatili ang emotional stability. Hindi madali ang pag-move on at normal lamang kung may paulit-ulit na alaala o sakit. Ang mahalaga ay unti-unti mong pinapalakas ang sarili at tinuturuan ang utak at puso mo na tanggapin ang nakaraan at magpatuloy. 5. Paano nakakaapekto ang mindset sa iyong kakayahang mag-move on? Alam mo ba na ang paraan ng pag-iisip mo ay direktang nakakaapekto sa kakayahan mong mag-move on? Ang mindset mo ang nagdidikta kung gaano kabilis o kabagal mong makalimutan ang nakaraan. Una, growth mindset versus fixed mindset. Kapag may growth mindset ka, tinatanggap mo na ang karanasan, kahit masakit, bilang oportunidad para matuto at lumago. Sa kabilang banda, ang fixed mindset ay nakatuon sa sakit at kawalan ng kontrol, kaya mas mahirap mag-move on. Ang mindset ay parang lente na ginagamit ng utak para i-interpret ang karanasan. Pangalawa, self-talk at cognitive reframing. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo ay mahalaga. Ang positive self-talk at cognitive reframing ay nakakatulong na baguhin ang perspective mo sa nakaraan. Sa halip na paulit-ulit iniisip ang sakit, maaari mong tingnan ito bilang learning experience at bahagi ng personal growth. Pangatlo, beliefs about love at relationships. Ang mga paniniwala mo tungkol sa pagmamahal at relasyon ay nakakaapekto rin sa pag-move on. Halimbawa, kung iniisip mong hindi ko na muling mahahanap ang tunay na pagmamahal, mas mahirap i-let go ang nakaraan. Kapag binago mo ang beliefs mo sa mas hopeful at realistic na pananaw, mas madali kang makaka-recover. Pang-apat, resilience at emotional flexibility. Ang mindset ay nagbibigay din ng lakas para maging resilient. Kapag kaya mong tanggapin ang emotions at ma-adapt sa pagbabago, mas mabilis ang emotional recovery. Ang flexibility sa pag-iisip ay susi upang hindi matrap sa sakit at alaala ng nakaraan. Panglima, practical tips para sa healthy mindset. Upang mapalakas ang mindset para sa pag-move on, mahalaga ang self-reflection, journaling, at focus sa personal goals. Surround yourself sa positibong tao at gawing habit ang pag-reframe ng negative experiences. Sa ganitong paraan, mas madali mong matatanggap ang nakaraan at makakapagsimula ng bagong kabanata sa buhay mo. Ang mindset mo ay sandata sa proseso ng pag-move on. Sa pamamagitan ng growth-oriented at flexible na pag-iisip, mas madali mong mapapamahalaan ang emosyon at mapapalakas ang sarili mo. 6. Psychology ng letting go. Paano bitawan ang nakaraan nang hindi nasasaktan? Alam mo ba na hindi lahat ng paraan ng pag-let go ay epektibo? Maraming tao ang nagtatangkang bitawan ang nakaraan pero nauuwi pa rin sa sakit at pagdadalamhati. Una, tangible versus emotional attachment. Maraming tao ang nahihirapan mag-let go dahil hindi lang physical ang attachment kundi emotional din. Ang utak ay nagko-connect sa mga alaala, emotions at routines kasama ang taong iyon. Upang tunay na makapag-let go, kailangan mong i-release hindi lamang ang physical reminders kundi pati ang emotional hold. Pangalawa, acceptance ng reality. Ang unang hakbang sa pag-let go ay ang pagtanggap ng realidad. Kapag tinanggap mo ang nangyari at huminto sa pag-aalinlangan o denial, mas nagiging madali ang proseso ng emotional release. Acceptance ay hindi nangangahulugang okay ka na sa nangyari, kundi handa kang tanggapin ang katotohanan. Pangatlo, emotional expression. Ang pagsasapahayag ng emosyon ay susi para hindi masaktan. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng pag-journal, pakikipag-usap sa kaibigan, o simpleng pag-iyak. Kapag na-express ang nararamdaman, unti-unti itong nawawala sa katawan at utak at nagiging mas maayos ang healing. Pang-apat, reframing at mindset shift. Ang pagbabago ng pananaw ay malaking tulong. Sa halip na isipin ang nakaraan bilang sakit o pagkatalo,
Tingnan ito bilang learning experience at growth opportunity. Ang reframing ay nakakatulong upang ma-shift ang focus mula sa pagkawala tungo sa pag-unlad at self-discovery. Panglima, gradual process at self-compassion. Hindi instant ang letting go. Kailangan ng patience at self-compassion. Huwag mong pilitin na agad mawala ang sakit. Bigyan ng oras ang sarili at kilalanin ang progreso kahit paunti-unti. Sa ganitong paraan, mas epektibo at hindi nasasaktan ang proseso. Ang pag-let go ay proseso, hindi destinasyon. Sa pamamagitan ng acceptance, emotional expression, mindset shift, at self-compassion, mas madali mong mabibitawan ang nakaraan ng hindi nasasaktan. 7. Ano ang nangyayari sa utak mo kapag nag-move on ka? Alam mo ba na habang sinusubukan mong mag-move on, may nangyayari sa utak mo na mas komplikado kaysa sa inaakala mo? Hindi lang ito tungkol sa puso o emosyon, kundi sa chemistry at processes sa utak na nakakaapekto sa iyong recovery. Una, dopamine at reward system. Kapag nasaktan tayo, bumababa ang dopamine sa utak na nagdudulot ng lungkot at kawalan ng gana. Sa proseso ng pag-move on, unti-unti nitong naibabalik ang chemical balance. Kapag nakakaranas ka ng bagong positive experiences, nagre-release muli ang dopamine na nakakatulong sa pagpapabuti ng mood at motivation. Pangalawa, amygdala at emotional response. Ang amygdala, bahagi ng utak na responsable sa emosyon, ay aktibo kapag naaalala ang nakaraan o nakakaranas ng heartbreak. Habang nag-move on ka, unti-unti itong natututo na hindi lahat ng alaala ay threat o stress. Ang emotional response mo ay nagiging mas manageable at hindi sobrang intense. Pangatlo, prefrontal cortex at rational thinking. Ang prefrontal cortex ang bahagi ng utak na tumutulong sa logical thinking at decision making. Sa pag-move on, mas nagiging dominant ang prefrontal cortex kumpara sa amygdala. Ito ang dahilan kung bakit mas kaya mong i-refocus ang isip at gumawa ng rational choices sa halip na pabigla-bigla o emotional. Pang-apat, neuroplasticity at emotional healing. Ang utak ay may kakayahan na mag-adjust sa bagong experiences sa pamamagitan ng neuroplasticity. Kapag nagpo-focus ka sa self-growth, hobbies o relationships, unti-unti nitong ni-rewire ang neural pathways para mas maging resilient at emotionally balanced. Panglima, mind-body connection. Ang mental at emotional healing ay hindi lang sa utak kundi sa buong katawan. Stress hormones ay unti-unting bumababa habang nagpo-proseso ng sakit. Ang regular na self-care, exercise at positive environment ay nakakatulong para mas mabilis ang recovery. Ang pag-move on ay hindi lang laban ng puso kundi ng utak. Sa pamamagitan ng tamang mindset, self-care at focus sa personal growth, mas magiging maayos ang proseso ng emotional recovery. 8. Bakit ang move on ay hindi lamang sa puso? Maraming tao ang iniisip na ang pag-move on ay tungkol lang sa puso. Pero ang katotohanan ay mas komplikado ito. Kasama sa proseso ang utak, emosyon, at ang kabuuang loob natin. Una, emotional versus rational processing. Ang puso ay nakatuon sa emosyon, samantalang ang isip ay nagpoproseso ng rational thinking. Kapag sinusubukan mong mag-move on, parehong bahagi ang nagtatrabaho. Kung labis ang focus sa emosyon, mahihirapan kang magdesisyon at mag-adjust. Kung labis ang rationalization, maaaring hindi mo maproseso ang sakit ng tama. Pangalawa, inner conflict. Minsan, may conflict sa loob ng sarili. Gusto mong bitawan ang nakaraan, pero may bahagi ng loob mo na hawak pa rin ng attachment. Ang internal struggle na ito ay normal at bahagi ng emotional healing. Ang mahalaga ay kilalanin ang conflict at unti-unting ibalance ang emosyon at rational thinking. Pangatlo, role ng self-awareness. Ang self-awareness ay susi para maintindihan kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kapag alam mo ang mga trigger ng emosyon, maari mong i-manage ang reactions mo at maiwasan ang overthinking. Ang awareness ay nagbibigay ng kontrol sa proseso ng pag-move on. Pang-apat, mindfulness at emotional regulation.
Ang mindfulness practice ay nakakatulong upang manatili sa kasalukuyan at hindi maipit sa nakaraan. Sa pamamagitan ng emotional regulation techniques, mas natututo ang loob mo na tanggapin ang sakit, mag-release ng negatibong emosyon at maging handa sa bagong experiences. Panglima, balancing loob at puso. Ang ultimate goal ay ang harmony ng emosyon at loob. Sa pamamagitan ng self-reflection, acceptance at focus sa personal growth, mas nagiging madali ang pag-let go at mas natural ang proseso ng pag-move on. Ang pag-move on ay hindi lamang laban ng puso. Ito ay proseso na kumokontrol sa isip, emosyon at loob ng tao. Sa tamang awareness at practices, mas magiging maayos at holistic ang healing journey mo. 9. Mga hakbang para sa real na pag-move on. Maraming tao ang nagtatangkang mag-move on, pero madalas ay paulit-ulit pa rin ang sakit at alaala ng nakaraan. Ano nga ba ang tamang paraan para tunay na makapag-move on? Una, tanggapin ang katotohanan. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa realidad. Huwag ipilit na mag-deny o baliwalain ang nangyari. Kapag tinanggap mo ang katotohanan, mas nagiging handa ang isip at puso mo sa proseso ng emotional release at pag-let go. Pangalawa, kilalanin ang emosyon mo. Mahalagang malaman at tanggapin ang nararamdaman mo. Huwag pigilin ang sakit, lungkot o galit. Ang pagtanggap sa emosyon ay nagbibigay daan para maproseso ito ng maayos at maiwasan ang long-term emotional baggage. Pangatlo, reframe ang perspective. Ang paraan ng pag-iisip mo ay mahalaga. Tingnan ang nakaraan bilang learning experience at oportunidad para lumago. Ang cognitive reframing ay nakakatulong upang mabawasan ang attachment at pain habang pinapalitan ng growth mindset. Pang-apat, iwasan ang overthinking at obsession. Paulit-ulit na pag-iisip at pag-aalala tungkol sa nakaraan ay nagpapabagal sa pag-move on. Mag-focus sa kasalukuyan at sa personal goals. Ang active distraction at engagement sa bagong activities ay nakakatulong para ma-divert ang utak sa positibong focus. Panglima, palibutan ang sarili ng support system. Makakatulong ang pamilya, kaibigan, at positive environment sa emotional recovery. Ang support system ay nagbibigay ng guidance, encouragement, at perspective na mas madali kang makakabangon mula sa sakit. Pang-anim, maglaan ng panahon para sa self-growth. Gamitin ang oras para sa personal development. Mag-focus sa hobbies, career, at self-improvement. Ang pagkakaroon ng meaningful experiences ay nagpapabilis sa healing at nagiging foundation ng bagong confidence. Ang real na pag-move on ay hindi instant. Ito ay proseso na nangangailangan ng acceptance, self-awareness, mindset shift, at support. Sa pamamagitan ng psychology-backed na hakbang na ito, mas magiging maayos at sustainable ang emotional healing mo. 10. Bakit may mga tao na mas madaling mag-move on ayon sa science? Napapansin mo ba na may mga tao na tila kaya nilang agad makalimot sa nakaraan habang ang iba ay naiipit sa sakit ng matagal? Ano nga ba ang dahilan nito ayon sa science? Una, resilience at coping skills. Ang mga taong mabilis mag-move on ay kadalasan ay may mataas na resilience. Marunong silang harapin at tanggapin ang sakit at may epektibong coping strategies tulad ng problem solving, positive self-talk at emotional regulation. Ang ability na ito ay nagpapabilis sa emotional recovery. Pangalawa, personality traits. Ayon sa research, ang ilang personality traits ay nakakaapekto sa kakayahan ng tao na mag-let go. Halimbawa, ang optimism, openness to experience at emotional stability ay tumutulong upang mas madaling makapag-adjust sa pagbabago at mawala ng attachment sa nakaraan. Pangatlo, social support at environment. Ang presence ng supportive friends, pamilya at community ay malaking tulong. Nakakatulong ito sa emotional processing at nagbibigay ng bagong perspectives. Ang tao na may malakas na social support ay mas mabilis nakaka-move on dahil hindi sila naiipit sa isolation at self-blame. Pang-apat, mindset at cognitive flexibility. Ang cognitive flexibility o kakayahan ng isip na mag-adapt sa bagong circumstances ay mahalaga.
Ang growth mindset at ability to reframe experiences bilang learning opportunity ay nagiging malaking factor sa mabilis na pag-move on. Panglima, biological factors. May mga biological differences din na nakakaapekto sa emotional recovery. Ang regulation ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine at ang neuroplasticity ng utak ay tumutulong sa resilience at adaptability ng isang tao sa emotional stress. Ang kakayahan na mag-move on ay kombinasyon ng mindset, personality, social support, coping skills, at biological factors. Kahit na may natural differences sa tao, pwede rin nating palakasin ang sarili sa pamamagitan ng self-awareness, emotional regulation, at focus sa growth. Ang pag-move on ay hindi madali, at bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang proseso. Pero tandaan, ang pag-intindi sa utak, puso at emosyon mo ay nagbibigay ng mas malinaw na gabay kung paano ka makakahil at makakapagsimula ng bagong kabanata sa buhay mo. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Huwag kalimutan, ang kaalaman ay lakas at ang pag-unawa sa sarili ay unang hakbang para maging mas malakas at mas handa sa mga susunod na challenges sa buhay. Kita-kits sa susunod na episode.